Sa Weekend Getaway, kasama ang Minute Maid Poppy. Weekend Getaway. I am Casey Verla, and this is my travel buddy / boy, Yogi. As you can see, he's sleeping. We hope you enjoy our short slideshow, and can get away on behalf of Yogi. We'd love to tell you that we want a free vacation. Isa na naman linggo. Isa na namang maswerteng pares ng Weekend Warriors. At ngayong linggo, sila ay ang mag-sweetheart na sina Casey at Rogie. Yee! Hello, ako si Casey. Center agent paggabi, pero pag umaga, Tapos pag walang pasok, naglalaboy, mumundok, kung saan-saan. boyfriend-girlfriend kami. We've been together for almost 5 years. 5 years na rin kami walang ipon. Kahit kalahating dekada na silang magkasama, akalain niyo bang noong una ay parang aso't pusa raw ang dalawa. Pero dahil sa kanilang mga sweet weekend getaways together, napagtibay ang kanilang pagmamahalan. Opposite attracts, gano'n. Nung bago kami, halos lahat ng bagay din namin mapagkasunduan. Parati kaming nagkakaroon ng mga di pagkakaintindihan. Tapos, habang tumatagal, naging okay na rin hanggang sa ngayon kung ano yung gusto na parehas na namin gustong gawin, katulad ng pagbubundok, number 1 yun. Doon talaga kami nagsimulang maging okay. Dahil mahilig silang magbiyahe, naghahanap pa raw sila ng iba pang paraan para ma-share ang kanilang mga masayang travel stories sa maraming tao. Nung nag-start kami mamundok, mag-travel, naisipan ko na why not, instead of my personal experience, bakit hindi ko na lang i-share yung mga travel stories ko, at least makakatulong siya dun sa ibang mga tao na gustong pumunta dun sa napuntahan ko na. Bata pa lang ako, kung saan na ako nakakarating, sasama ako ng mga touring. Tapos parang nasa Pilipinas na ako bakit hindi ko puntahan yung mga lugar na nandito lang sa atin. Marami ko na i-share sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong na mga hindi nakakaalis dahil marami na silang commitment. Iba may mga asawa na, may mga anak. Hindi nila nagagawa yung nagagawa namin na maglaboy. At dahil love na love nyo ang traveling, love na love nyo rin ang isa't isa, at love na love nyo rin magbahagi ng inyong mga kwento sa ibang tao, love din namin kayong bigyan ng isang ingrande at libreng weekend getaway. Mga bihero, sabayan na natin si Miss Backpacker at si Mamang Akyat Bundok, Casey and Rogie, sa kanilang adventure ngayong linggo. Hi! Natutulog ako sa van nun pagkasundo. Tapos paggising ko, sa Naiya na pala kami. So sabi ko parang, aeroplano to Pero hindi pa rin namin alam kung saan. Oy! Kanila, Dipolog. Dipolog. Ayos? Hindi. Wala kaming idea kung ano meron sa Dipolog Talagang wala. Nakakahiya pero hindi namin alam na nasa Mindanao pala siya. Punta kami ng Dipolog City! Yes! Ang Dipolog City ay matatagpuan sa northwestern part ng Mindanao. Isa't kalahating oras by plane ang biyahe papunta rito mula sa Maynila. Tamang-tama lang para sa isang power nap. Nagmula ang Dipolog mula sa salitang dipay o makatawid sa ilog sa wikang Subanon na narinig ng mga Espanyol bilang Dipolog. Di kalaunan, ito na rin ang naging pangalan ng lugar. Kilala ang Dipolog City bilang bottled sardines capital ng bansa dahil sa kakaibang sarap ng produkto nitong Spanish sardines. Alam niyo ba na isa rin ang Dipolog City sa mga mahahalagang syudad sa buhay ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal? Dito kasi matatagpuan ang Holy Rosary Cathedral. Ang altar nito, si Rizal mismo ang nagdisenyo. Hello! Ito ang
aming simbahan, which is Holy Rosary Cathedral. Ang simbahan na ito ay very historical kasi ang altar nito ay ginawa ng ating Philippine national hero na si Dr. Jose P. Rizal. Talaga? Talaga. Sabi ni Apple, yung tour guide namin, na yung Dipolog, dinadayo siya ng mga turista dahil cultural heritage siya because of Rizal. Yung nasa harapan mismo, si Rizal daw yung nag-drawing nun. Hindi ko lang din naintindihan kung siya rin yung nag-relock. Ang naisip ko, hindi imposibleng maging part si Rizal kasi di ba na-exile si Rizal sa Dapitan. Kilala si Rizal na doktor, painter, poet, writer, di ba? Pero yung ganong klase ng profesyon, nag-drawing siya ng, yung pag okay, sabihin natin siyang architect or designer nung ganon. Astigan na naman ako kay Rizal. Bukod sa mga naiwang alaala ni Rizal, isa pa sa dinarayong tourist activity sa Dipolog ay ang sport fishing o yung panghuli ng mga dambuhalang isda gamit lamang ang pamingwit. Pero hindi basta-basta magpapahuli ang mga isda rito, mga bihero. Lumalaban ang mga to. Actually, this is also the only sport fishing destination in Western Mindanao. That's why we are 7 nautical miles away from Dipolog City. What we're gonna do is to try to sport fish. Okay, tuturuan tayo ngayon ni Counselor Kenny O. Counselor! Yeah, hello. Hi, good morning. Good morning. What we will do is drop this jig to the bottom. We'll be dropping this jig to about approximately 350 or 380 feet of water. And hopefully fish will bite on it. So you jerk it up, tapos it up. nun, you Then pull it back. after 5 cranks, you drop the jig down again. Ah, okay. Nag-jigging kami. Isang kind ng fishing sports na kailangan mo talaga ang strength. Ngayon lang kami nakakita ng ganong klase ng pagpangingisda. Ang bigat. Pagod. Para kang hindi ko ma-explain pero nakakaano dito, sakit dito. Parang walang nahuli, parang nakaka-frustrate na sana may mahuli man lang kami para makumpleto yung experience ng buong grupo. Naghihirap Sabi ng expert angler na si Kenny, iba't iba ang laki ng mga isdang nahuhuli dito. May maliliit, pero may iba naman. Umaabot sa humigit kumulang 10 kilo ang isda. Nagde-decide na yung captain ng bangka na, last 3 na lang, last 3 na try na lang. Eventually may nahuli, Sir Drew. Jig, 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 jig. Jig! Amberjack yan. Mga 5 to 6 kilos na Hamburger. amberjack. Hamburger. So, Drew, how do you feel? Ay, Hungry. I wanna cook this fish. Ano kasi fish to? Amberjack. Hammerjack! Woo! You're gonna be in my tummy. basta ganun. Pero malaking isda siya talaga. Tapos kinain namin ng gabi, ang sarap. Pero as always, hindi lang puro pasyal lang nagaganap dito sa Weekend Getaway. Kasabay ng sarap ng lakwatsa ang hamon ng ating travel missions. Ang sila. Alam niyo naman na ang Dipolog ay ang pangunahing pangkabuhayan nila dito ay ang pangingisda. Naramdaman niyo na, na-experience niyo na ang isang uri ng pangingisda, panghuli ng isda, ang sport fishing. So ngayong umaga, isi-simulate natin ang buhay, ang hirap, ang bigat ng buhay ng isang mangingisda. So, yung unang travel mission. Taluhin ang timbangan. Question mark, di ba? Taluhin ang timbangan. Now, nakikita nyo, isang banyerang isda. Okay. Accumulated to 30 kilos. Kailangan matumbasan ng ating weekend warriors ang bigat ng mga isda sa banyera. Maaari silang gumamit ng mga bagay sa paligid at kailangan magawa nila ito sa loob ng 5 minuto. Now, kapag natapos yung travel mission 1, good.
kapag natapos yung travel mission number 2. Better kapag natapos yung travel mission number 3, the best kayo. At kayo ay mag-uuwi ng GC's, hotel accommodation worth 10,000 pesos and shopping spree worth 10,000 pesos. Pwede? Good enough incentive? Hindi namin ina-expect na may ganun pang reward kasi yung pagkapili pa lang sa amin tsaka yung reason kung ba't nandito kami ngayon sa Dipolog. Reward na yun, sobrang laking reward na nun para sa amin eh. 5 minutes, timer starts now! Takbo, bro! Ang instructions kasi sa amin, isa-isa lang yung pwedeng umalis. Saka pa lang ako pwedeng umalis. 3.5! 1 minute in! Next! Mapantayan kaya ng mag-partner ang bigat na nakasalang sa timbangan? We can get away.